Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, kumusta po kayo? Maraming salamat po sa inyong suporta. At syempre, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang. Ating balikan ang nakaraan. Na kung saan dito po natin mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero syempre, bago po natin ito umpisahan, big shout out po sa ating Team Kapuso na nandyan po ang ating founder Jane, Ma'am Christy Alforte, kapatid Miss Thor TV, kapatid Rimary, kapatid Sam TV, kapatid Irene, Ma'am Nelia, kapatid Arnel Plaza, at syempre sa aking kasama rito sa bahay, isang vlogger din. Sana masuportahan ninyo ang kanyang channel, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilorin. At kapatid na ROC Out of the Box, Sir Erwin Panganiban, Ate Jesse Tixon, at syempre sa lahat ng team, especially sa aking team, DVDG Family. At sa lahat ng mga team na pumupunta rito after ng ating premiere, maraming salamat po sa inyong suporta. At ngayon, meron naman po tayong babasahing sulat mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Kim. Kuya, isa po ako sa iyong tagapakinig dito sa iyong palatuntunan. Kaya naisipan ko na rin pong magpadala ng sulat at kwento ng aking buhay. Kuya, 5 years old pa lang po ako. Umalis po ang aking papa kasama ang 3 naming kapatid. Kaya nang mamulat ako sa mundo, wala akong kinalakihang papa. Pero nabanggit ng aking mama na may mga kapatid ako. Dala daw po ng aking papa nang umalis sila. Pagdating ko ng 7 years old, kuya, nagkaroon po ng panibagong kasama ang aking mama. Isa po siyang army, kuya. At yun po ang kinalakihan kong papa. Ang aking stepfather na army. Mabait siya, kuya. Tinuring niya ako na tunay na anak. At nagkaroon ako ng 2 kapatid sa aking stepfather. Masaya sila na nagsasama ng aking mama. Kahit minsan lang nakakabisita sa bahay gawa sa kanyang trabaho. Pero kahit ganun pa man, mabait po siyang ama sa amin ng 2 kong kapatid. Pero dahil sa once a month lang po siya dumadalaw ng bahay,
dumating ang araw ko yan na nagkaroon ng ibang karelasyon ng aking mama. Kaya nang malaman niya po na may ibang karelasyon ng aking mama, dinala niya po ang dalawa kong kapatid. At lumayo po siya. Masama man ang loob ko sa mama ko, kuya. Pero hindi ko magawang saktan siya. Dahil ayaw kong sumama ang loob niya sa akin. Nang hinayang ako, kuya, sa kabaitan ng aking stepfather. Responsible pa naman sana siya. Kaya nagustuhan ko po siya na maging stepfather, kuya. Dahil sa kanyang kabaitan sa amin. Pero nasira dahil sa ginawa ni mama. Nakapag-aral naman ako, kuya. Pero nung ako'y nagkolehiyo na, nahirapan na si mama. Kaya nag-self-supporting na lang po ako. Naging isang tindera ako sa malaking tindahan malapit sa amin. Habang nag-aaral ako sa gabi. At hanggat sa nagkaroon na naman panibagong relasyon ang aking mama. Kapitbahay namin ang lalaki, kuya. Hiwalay din sa asawa. At dahil doon pinagsabihan ko na ang aking mama, kuya. Bakit? Pinatulan niya ang aming kapitbahay. At mabuti pa naman sana kung masipag ang lalaki. Tambay po siya, kuya. Kaya hindi ko siya nagustuhan. At hanggat nagsama na talaga sila ng aking mama. Ang hindi ko nagustuhan, kuya, ang mama ko ay kumakayod. Nagtatrabaho po siya sa salon. Samantalang lalaki na kanyang kinasama, kain tulog lang, barkada, inom. Kaya siguro iniwan ng asawa dahil tamad. Isang araw, day off ko noon, natulog ako sa aking kwarto, kuya.
hindi ko akalain na pumasok ang kinakasama ng aking mama sa kwarto ko. Balak niya akong pansamantalahan, kuya. Kaya tinadyakan ko siya at umalis ako. Tumakbo ako palabas ng bahay. Sa sobrang takot ko, kuya, hindi ko na malaya na wala pala akong tsinelas na naglalakad sa daan. Habang ako'y naglalakad, tumutulo ang aking luha. Sa takot na aking naranasan. Kuya, pumunta ako sa trabaho ng aking mama. Pagdating ko doon, niyakap ko siya ng mahigpit na humahagulhol. Nagtaka siya kung bakit ako nakarating sa kanyang trabaho at umiiyak. At dinala ko siya sa labas ng salon. Nag-usap kami doon dalawa. At sinabi ko sa kanya ang ginawa ng kanyang kinakasama. Pero sa halip na ako'y kampihan niya, kuya, hindi siya naniwala. Hindi raw magagawa ng kanyang kinakasama. Hindi ko lang daw kasi gusto. Kaya ganun ang sinabi ko sa kanya. Kuya, doon sumama ang loob ko sa aking mama. Naimbis ako ang kanyang protektahan. Hindi naniwala sa akin. Kaya lalo akong nalungkot, kuya. Kaya ginawa ko, umalis ako. Pinuntahan ko ang aking kaibigan at nagpasama ako sa bahay. Dahil kwininto ko sa kanya ang lahat. At kinuha ko ang aking mga damit, mga importanteng gamit. At nakiusap ako sa magulang ng aking kaibigan na kung pwedeng doon muna ako tumira. Buti pa, ang ibang tao may concern sa akin. Samantalang ang aking ina ay walang pakialam sa akin. At doon din pumunta ako sa aking pinagtatrabahuhan, kuya. Nakiusapan ko ang aming manager na kung pwedeng makuha ko na ang aking sweldo at hindi na ako magtatrabaho dahil ayaw kong puntahan ako ng aking mama at ng kanyang kinakasama. At pumayag naman, kuya. Kaya na makuha ko ang aking sweldo. Hindi na ako nagtrabaho doon. Naghanap na lang ako ng iba na hindi alam ng aking mama
Kaya nakahanap naman ako ng ibang trabaho, kuya. Dahil doon, tuloy pa rin ang aking pag-aaral. Napakahirap ng aking dinaranas, kuya. Pagsabayin ang pag-aaral at trabaho. May minsan nga, nahirapan ako sa aking subject dahil hindi ako makapag-concentrate mag-aral. Buti na lang kahit papaano pumasa. Malaking pasalamat ko sa mga gulang ng aking kaibigan. Dahil minsan tinutulungan nila ako, kuya. Kaya nakapagsabi ako, mabuti pa ang ibang tao. Natulungan ako at concern sa akin. Sa totoo lang, kuya, dumating ang graduation. Nag-graduate ako. Nawala akong kasama sa stage. Ako lang mag-isa. Tumanggap ng diploma. Grabe ang iyak ko noon. Naghalo ang tuwa, sama ng loob. Pero malaking pasalamat ko pa rin sa taas, kuya. Sa hirap ng buhay ng aking dinaranas, nakapagtapos din ako. Kaya malaking pasalamat ko sa aking kaibigan at sa kanyang mga magulang. Pinasalamatan ko sila sa tulong nila sa akin at suporta. Hanggat sa nakapagtrabaho ako bilang isang marketing employee sa magandang company, kuya. At nang makapagtrabaho na ako, nagbigay din ako ng konting tulong sa aking kaibigan at sa kanyang mga magulang. Nagpasalamat ako sa kanila dahil sa kanila naabot ko ang aking pangarap na makapagtapos sa pag-aaral. At dahil doon, naisipan kong hanapin ang aking mga kapatid. Hinanap ko ang una kong mga kapatid, kuya. Tinulungan ako ng aking kaibigan na hanapin sila sa Facebook. Doon, nahanap namin
aking mga kapatid na tatlo, kuya. Nasa Cebu sila. At dahil doon, nag-ipon muna ako, kuya, ng pera para bisitahin sila. Naging masaya ako dahil nag-uusap na kaming magkakapatid. At ang aking ate, ang panganay, ay isang teacher na. Samantalang ang dalawa kong mga kapatid ay may mga sarili na silang negosyo. Kaya dumating talagang araw, kuya, na nagkita-kita kami sa Cebu. Napakalaking tuwa ko noon nung magkita-kita ulit kami. Hindi ko man sila nakita nung ako'y maliit pa. Pero napakasaya namin, kuya, na magkakapatid. At doon ko nalaman ang tinanong ko at hinanap ko, ang aming papa. Kwento sa akin ng aking ate. Kaya daw lumaya sila dahil nakapatay si papa. Doon sa naging karelasyon ng aking mama. Kaya lumaya sila papuntang Cebu. Pero nahuli rin ang aking papa, kaya nakulong. Nakulong sa kasong murder. Sa totoo lang daw, kuya, hanggat sa namatay si papa na nandun sa kulungan. Kaya pala nakulong dahil sa kagagawan din ng aking mama. Pero kahit ganun pa man, malaking pasalamat ko na nagkasama kami ng aking mga kapatid. At sinabi ko sa kanila na mayroon pa kaming 2 kapatid. Sabi ko, nagkaroon ng relasyon ang aming mama at sa isang mabait na army na nagkaroon sila ng 2 anak. At ngayon, kuya, yun din ang aking hinahanap. Dahil wala naman akong sama ng loob doon sa aking stepfather na napakabait. Naloko siya ng aking mama. Kuya, ngayon ay ako din ay mayroon ng minamahal. At may plano kaming magpakasal next year. Nag-iipon lang kami. At naghahanda. Kuya, sana nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay. At naway, mapulutan ng aral ang kwento kong ito. Sa mga magulang
tapat sa kanilang minamahal. At ito po ang hindi ko pinangarap, Kuya, sa buhay. Kuya, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong programa. At naway marami pa mong magpadala dito sa iyong programa. Lubos na gumagalang, Kim. Ma'am Kim, maraming salamat po sa iyong napakagandang kwento. Kwento na mapulutan na naman ng aral ng ating mga tagapakinig. Salamat po dahil hindi ka nawalan ng pag-asa. Pinagpatuloy mo ang iyong pangarap na makapagtapos sa pag-aaral. Dumanas ka man ng kahirapan at munti ka pang mapahamak sa kinasama ng iyong mama. Kahit naman siguro sa mga ibang anak magtatampo talaga sa kanilang mama, lalong-lalo na kung nakikita na hindi po kayo nasuportahan. Normal po na magkaroon ka ng sama ng loob. Pero dahil sa iyong kagustuhan at pangarap, narating mo ang iyong pangarap. Congratulations po sa iyong trabaho at sa inyo ng iyong boyfriend. Lalong-lalo na, may plano na po kayong magpakasal next year. Hangad po namin na hindi matulad ang pamilya po ninyo sa iyong mama at papa. At malakas ang aming kutob na hindi magagawa yon. Dahil may aral ka na napulot sa nangyari sa inyong pamilya. Pero naway sana pagdating ng panahon, mapatawad mo rin ang iyong mama. At sana, ma-realize din ng iyong mama ang kanyang pagkukulang sa iyo at sa inyong mga magkakapatid. Muli, maraming salamat po, Ma'am Kim. Mga kaibigan, ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Ma'am Kim? Mag-comment at i-share na yan. At syempre maraming salamat po sa walang sawang suporta po ninyo dito sa ating programa. Ngayon, ako'y sinisipon dahil malamig po dito sa Kuwait ngayon. Kung nakikita po ninyo,
Balot po ang aking ulo at katawan. Muli, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at pag-comment. At syempre, pag-share. Maraming salamat sa mga bumibisita rito. Maraming salamat sa inyong suporta. Muli, ito nga po pala si Junsai Bird, ang laging nagsasabing, God bless us all.